Kriston, eternity na po yun, kapatid. Kaya nga kami naririto at pinapangalan ng salita ng Diyos sa upang maligtas ka sa kaparusahan ng Diyos. Ang impyerno, yun po yung pangalawang kamatayan. Unang kamatayan ay yung buhay natin ay magugulo. Ang pangalawang kamatayan ay yung mapupunta tayo sa hell. At habang buhay tayo doon, amen, marami ngayon ang nasa hell, nagsisisi sila, at sinasabi nila, bakit kami hindi nakinig kung sa mga nangangaral ng katotohanan na pinapadala ng Diyos sa mga palengke, sa mga kasada, bakit pa hindi kami nakinig sa kanila? Isin sana, wala kami dito sa impyerno, mga kapatid. Huwag mong pagmamatigasin ng iyong puso. Ang tanging mo lang gagawin, magpakumbaba at sumapingin ng tawad sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nagpapatawad. Gaano man kalaki ang ating mga kasalanan. Kaya sabi sa unang 1:9, ang sabi dito, kung pinapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo nilinisin sa lahat ng kalikuan. Mga kapatid, una, nakita natin ating mga kasalanan. Pangalawa, pinakita namin sa inyo mga kapatid na meron tayong pag-asa, meron tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi ng salita ng Diyos, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ibig sabihin, kung tayo magpapakumbaba sa Diyos at sasabihin natin, Panginoon, patawarin mo ko, ako isang makasalanan. Ang dami kong kasalanang nagawa, ang dami kong nagawa mga kasalanan. Hindi ko na kaya isa-isayin pa. Mga kapatid, walang problema doon. Hindi mo na kailangan isa-isayin pa. Sabihin mo lang sa Panginoon, Lord, ang kasalanan ko man ay gabuntok. Ang kasalanan ko man ay kagaya ng dagat. Sa dami, Panginoon, ako'y nagpapakumbaba sa iyo. Patawarin mo ko sa aking mga kasalanan. Lahat po ito patawarin mo, Panginoon. At kung yan po ay mula sa puso mo, ay patatawarin ka ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi kagaya ng tao na nagtatanim ng galit. Ang Diyos, pag ikaw nagpakumbaba, gaano mo ang kalaki ang kasalanan mo, sabihin na natin tutok man yan o dagat man yan, ang Diyos ay kaya kang patawarin sa isang pagpapakumbaba mo lamang. Kaya mamaya magpe-pray po ako at ilito po kayo sa panalangin. Sumunod po kayo mga kapatid, sapagkat baka ito na yung chance na ikaw ay patawarin ng Diyos at iligtas ng Diyos. Sapagkat baka ito rin ang iyong last chance na mabuhay pa sa mundo nito. Sapagkat ang buhay natin mga kapatid ay parang usok ng sinaing. Saglit lang at nawawala. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa mundo nito. Hindi natin alam kung mamayang gabi buhay ka pa. Hindi natin alam kung bukas ay buhay ka pa. Kung mamayang tanghali ay buhay ka pa. Pero ang silang siya, ang Diyos, kaya kang patawarin anumang oras na magpakumbaba ka. Ang sabi ni Juan, kung ipapahayag natin, kung tayo magpapakumbaba, supal naman, lahat naman tayo nagkakasala, mga kapatid, nauna lang kami ni Pastor, na humingi ng tawad sa Panginoon sa inyo. Subalit, kagaya namin ni Pastor, kung tutuusin, makasalanan pa kami kaysa sa inyo noon. Wala po tayong pinagkaiba kung ano yung ginagawa niyo masama dito. Ginagawa din namin ni Pastor dati. Subalit, merong isang mangangalan na sa bawat isa sa amin. At hinahabagan kami ng Diyos ay kami nagpakumbaba at hiningi namin ng tawad ang lahat ng aming mga kasalanan. Mga kapatid, baka naman pakasalanan po kami kaysa sa inyo. Amen. So, dito, sinasabi ko sa inyo mga kapatid, gaano mang kalaki, gaano mang
marami ang kasalanan mo, kaya kang patawarin ng Diyos.